Balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:51, magandang umaga, araw na po ng Miyerkules, 9 ng Nobyembre 2016. Ang ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzan. Narito na po ang mga humahataw na balita. Malacanang umaasang matutuldukan na ang issue sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani kasunod ng pagpabor dito ng Korte Suprema. Pangulong Rodrigo Duterte magbabiyahe na ngayong araw patungong Thailand at Malaysia. Pagkumpleto sa proyektong pabahay para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, pinatatapos na ni Pangulong Duterte hanggang Disyembre. Tinaguri ang Queen of Philippine Indie Film na si Gina Pareño na gustuhan ng makatotohanan at makabuluhang kwento ng isang araw ikatlong yugto. Clean-up drive sa Caba, La Union Coastal Area isinagawa ng UNTV katuwang ang Members Church of God International at Philippine National Police. Una po sa ating mga balita, magbabiyahe na ngayong araw patungong Thailand at Malaysia si Pangulong Rodrigo Duterte. Unang magtutungo ang Pangulo sa Thailand upang magpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni King Pumipol Adultadej. Pagkatapos ay agad nalilipad ito patungo naman ng Malaysia para sa 2 araw na official visit. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Assistant Secretary Charles Jose, magkakaroon ng bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Duterte at Malaysian Prime Minister Najib Razak. Kabilang sa mga isyong pag-uusapan ang pagpapalawig sa economic at security cooperation ng dalawang bansa. Tatalakayin din ang gagampanang papel ng Malaysia sa peace talks ng Philippine government at Moro Islamic Liberation Front. Hindi naman tiyak ng DFA kung kasama sa papag-uusapan ng dalawang chief executive ang issue tungkol sa Sabah claims. Samantala, pinatututukan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang agarang pagkumpleto sa proyektong pabahay ng pamahalaan para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Narito ang hataw na balita ni Jeneline Gaki. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ang wreath-laying ceremony para sa mga nasawi sa pananalasan ng Bagyong Yolanda sa Holy Cross Mass Grave Site 3 taon nang nakalilipas sa Tacloban City. Dismayado ang Pangulo sa status ng pabahay sa Tacloban North dahil mahigit sa 2,000 pamilya pa lamang ang nakakalipat rito. Magugunitang noong October 31, nakunan pa ng UNCB drone ang housing unit na hindi pa kumpletong istruktura, partikular sa Ridgeview Park 1 and 2 sa Barangay Cabalawan. Sa talalang lokal na pamalaan, mahigit sa 200 pamilya pa ang nananatili sa temporary shelters habang marami pa rin ang nakatira sa danger zones. Kaya naman, tinawagan ng Pangulo ang atensyon ng 3 ahensya ng gobyerno, ang National Housing Authority, DPWH at LOA, maging si Vice President Leni Robredo upang mapabilis ang konstruksyon ng mga pabahay. Henceforth, nandito yung sa housing. Nandito si Leni. She's in charge of the housing. Next time you take orders from her, and the same order that she's supposed to finish her job on time. That by the nature of the laziness and indolence of some idiots, lalo tuloy tayong naging double the underdeveloped. Pinatututukan rin ng punong ehekutibo ang pagpapabilis ng konstruksyon ng mga pabahay para makalipat na ang mga nasa danger zone at transitional shelter sa permanent housing unit.
Binigyan rin ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno ng deadline na hanggang Disyembre upang tapusin ang lahat ng mga housing unit na nakatenga pa rin hanggang sa ngayon. Ang nagkulang ang gobyerno mismo. I must admit that government has fallen short, very short of the expectations of the people. Dapat yung Yolanda, 1 year after, tapos na yan lahat. So you cut the red tape. Ayon pa kay Pangulong Duterte, babalik siya muli sa Tacloban sa Disyembre upang i-check ang magiging improvement sa mga housing projects. By December, gusto ko makalipat na lahat. I promise you, in the fullness of God's time, I will be back December. Samantala, ipinag-utos na rin ng Pangulo sa DSWD na bigyan ng 8,000 piso ang mga biktima ng bagyo na hindi pa nakakatanggap ng emergency shelter assistance. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Pinaiimbestigahan na ng Korte Suprema ang inilabas na search warrant ng Basay Sama Regional Trial Court na ginamit na basehan ng CIDG Region 8 sa kanilang operasyon na nagresulta sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Hindi naman nagbigay si Supreme Court spokesperson Attorney Theodore Te ng ibang detalye kaugnay ng gagawing investigasyon. Una nang sinabi ng CIDG na nanlaban si Espinosa nang isilbi nila ang search warrant sa loob ng selda nito sa Leyte Sub-Provincial Jail. Nakarecover ng baril at mga pakete ng iligal na droga ang mga pulis mula sa selda ng napatay na alkalde. Samantala, iimbestigahan na rin ng Senado ang kaso ng pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Kabilang sa mga posibleng maimbitahan sa kapagdinig ay ang kapatid nito na umano'y may hawak ng impormasyong hinggil sa sinasabing affidavit ng alkalde. Narito ang hatol na balita ni Joyce Balancio. Sa darating na Huwebes, sisimulan na ng Senate Committee on Justice and Human Rights at Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagdinig sa kaso ng pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Layo ng pagdinig na malaman ang katotohanan sa likod ng insidente, lalo na't napaulat na may mga binanggit na mga pangalan si Espinosa sa kanyang affidavit na manay sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Kabilang sa mga posibleng imbitahan sa pagdinig ay ang kapatid ng alkalde na si Ramon Espinosa na una na nagsiwalat sa isang pahayagan na pinwersa lang si Mayor Espinosa na lagdaan na nasabi ng affidavit. Allegedly, the brother of the slain mayor said something about na binanggit sa kanya ni Mayor, obviously nung before siya namatay, na hindi sa kanya galing yung listahan na yan. So prepared na. In other words, coerced na naman na testimony yan. Pinatawag ko si Chief of Police ng Albuera, si Joby Espinido, para patotohanan o pabulaanan kung totoo ngang ready-made yung affidavit. Isa si Senator Laila de Lima sa mga pinangalanan umano sa salaysay ni Mayor Espinosa, kaya nais niya mapaharap sa Senado ang kapatid nito upang mabigyan linaw ang issue. Anything that can help out for proving my defense and for proving my innocence. And, talagang may mga nagmamaniobra ng lahat ng ito na pinapalabas nga na involve ako. Maituturing din anyang extrajudicial killing ang kaso ni Espinosa, kaya dapat itong masusing imbestigahan. Mga may kagagawan yan are security forces. I mean, these are policemen, right? And then most probably kasama yan dyan sa overall approach or method na being employed by this administration in its so-called war on drugs. Maliban kay Espinosa, tatalakayin din ng Joint Committee hearing ng Senado ang kaso naman ng pagpatay sa mayor ng Datu Saudi Ampatuan sa Mindanao, kung saan sangkot din umano ang ilang tauhan ng pulisya. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Plano naman ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na kunan na ng affidavit ang suspected drug lord at anak
ng napaslang na Albuera Mayor na si Kerwin Espinosa kapag na-turn over na ng Abu Dhabi authorities ang kustodiya nito sa Pilipinas. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilaga. Pinawi ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang pangamba ng ilan na baka matulad si Kerwin Espinosa sa kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na napatay sa loob ng kulungan. Ayon kay AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro, siya mismo ang mga ngasiwa sa seguridad ng naarestong suspected drug lord kapag na-turn over na ito ng Abu Dhabi authorities sa kustodiya ng Pilipinas. I will personally bring him safely here in our country para magbigay ng linaw sa mga nangyayari tungkol sa pinagbabawal na gamot na transaksyon ng may mga alleged na politicians, mga matataas na ranggo sa kapulisan. Plano rin ni Ferro na kunan na ng affidavit si Kerwin bago pa ito ibiyahe pa uwi ng bansa. Ito'y upang masigurong makukuha nila ang lahat ng hawak nitong mahahalagang impormasyon tungkol sa operasyon ng iligal na droga sa bansa at kung sino-sino ang mga nakikinabang rito. Susundin lang natin yung mga batas ng Emirates. Hindi natin siya pwede basta-bastang kunan sa jail or sa anumang lugar. Probably the only way that we could get his confession or kung ano man ang gusto niyang isaad sa atin ay sa embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Posible rin nilang hilingin sa korte na sa custodial center sa loob ng Campo Crame ikulong si Kerwin para matiyak ang kanyang kaligtasan. Si Kerwin ay kasalukuyang nakakulong sa Al-Watba District Jail sa Abu Dhabi at hinihintay pa ng PNP AIDG ang abiso mula sa Embahada ng Pilipinas sa UAE kung maaari nang iuwi sa bansa ang itinuturing na drug lord ng Eastern Visayas. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Inihiling ng ilang kongresista kay Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga sa mga kaso ng pagpatay sa bansa kabilang na ang Espinosa Slay case. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Binabalot ngayon ng pagdududa ang pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Kaya naman para kay Albay Representative Ed Silagman kasama ang Magnificent Seven sa Kamara para maiwasan ang duda sa investigasyon sa kaso, dapat pangunahan ito ng isang independent commission. Ayon sa kongresista, hindi dapat panghimasukan ng Senado at Kamara ang investigasyon dahil maaaring mahaluan ng politika ang magiging desisyon ng mga ito. What do you expect from a politically constituted committee? We are going to make a repeat of what the Committee on Justice of the House did and what the Senate Committee did. Ayon kay Lagman, ang independent investigating body ay ginawa na raw noong mga nakaraang administrasyon, gaya ng Agrava Commission na nag-imbestiga sa pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino, Feliciano Commission sa kaso ng Oakwood Mutiny at Melo Commission na humawak sa kaso ng mga human rights violation sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Bahala na umano ang Pangulo na mamili na magiging miyembro nito na mula sa mga retired Supreme Court at Court of Appeals justices. He should do it in order to show that he really respect for the judicial process, the rule of law, and human rights. Iginagalang naman ng Senado ang suwestyon ng ilang mga mambabatas. Gayunman, kailangan din daw gawin ng mga senador ang kanilang tungkulin. Well, opinion niya yon. May resolution dito, merong referral. Wala akong magagawa kundi idinig yung na-refer sa aking komite. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Patay sa pamamaril ang isang construction worker na umano'y drug user sa Santa Ana, Maynila kaninang hating gabi. May hataw na balita si Jericho Albano live. Yes, Jericho, go ahead. Angela, nakasandal sa ibabaw ng papasayarong jeep ang bangkay ng isang construction worker matapos ng pagbabarili ng mga suspect na sakay ng motorsiklo sa Pasig Line, Santa Ana, Manila pasado 12 ng hating gabi kanina. Kinilala
ang napatay na si Gilbert Begelme, 28 anyos. 4 na tama ng bala sa mukha at katawan ang ikinamatay ng biktima. Ayon sa kapatid ng biktima, nakatambay lamang ito sa gilid ng kalsada kasama ang 4 pang kaibigan nito ng pagbabarili ng sakay ng motorsiklo. Posible aniyang may kinalaman sa pagiging drug user nito ang pagkakapatay sa kanyang kapatid. Matagal na aniya niyang sinasaway ito na itigil na ang paggamit ng iligal na droga, subalit hindi pa rin ito nagbago. Malaking tulong naman sana umano ang CCTV na nakatutok sa mismong pinangyarihan ng krimen. Napag-alamang hindi ito gumagana dahil walang kuryente ang mismong barangay sa lugar. Ayon sa punong barangay, 1 buwan na umano silang walang kuryente matapos maputulan dahil sa kakulangan ng budget. Walang nakuha ang iligal na droga sa biktima. Na-recover ang 3 basyon ng kalibre 40 na baril sa crime scene. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring pamamaril. Yan ang ating nakalap na balita mula rito sa lungsod ng Maynila. Angela? Maraming salamat sa iyo, Jericho Albano, live na nagulat mula sa Maynila. Arestado ang top 2 drug personality ng Masambong, Quezon City at 3 kasamahan nito sa buy-bust operation ng mga otoridad kagabi. May hatol na balita si Reynante Ponte, live. Reynante. June, naaresto nga ang pangalawa sa top 10 drug personalities ng Masambong Police Station sa isang buy-bust operation sa Quezon City pasado alas 8 kagabi. Tahimik na dinala sa Quezon City Police District Station 2 ang ikalawa sa mga top drug personalities sa Masambong, Quezon City, kabilang ang 3 pa nitong mga kasama na nahuli sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga pulis sa Cotabato Street, Barangay Alicia, Quezon City. Kilala ang suspect sa pangalang Floyd Madlang Awa, 36 years old, at ang mga kasama nitong sina Rodrigo Panganiban, 45 years old, Irene Belante, 38 years old, at Lady Ciro, 33 years old. Nakuha sa mga ito ang kumpirmadong mga bulto ng shabu na nagkakahalaga ng 5,000 piso at mga drug paraphernalias. Itinanggi naman ng suspect na si Floyd ang pagbebenta ng ipinagbabawal na droga, bagamat inamin niya ang paggamit nito. Ayon pa sa suspect June, sila raw ay hindi magkakilala at naimbitahan lamang ng kapitan ng barangay. Ayon naman sa station commander na si Police Superintendent Igmedio Bernaldez, matagal nang sinusubaybayan ang suspect dahil sa talamak nitong pagbebenta at paggamit ng ipinagbabawal na droga, ngunit maingat ang mga ito. Sa ngayon nga, Jude, na ay 2 na nga sa 10 drug personalities ng Masambong Police Station ang namatay sa engkwentro at 6 naman dito ang pinaghahanap sa ngayon. Break sa Jude. Maraming salamat, Reynante Ponte. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasama, si William Theo. Hey William, good morning. Thank you, Angela. Here are the news from different parts of the globe. As the historic U.S. presidential election starts, opinion polls show Democrat Hillary Clinton having a much higher chance of winning in the tight race for the White House. Christy Rosacia has the news. As Americans start to vote, Democrat Hillary Clinton has about a 90% chance of defeating Republican Donald Trump in the race for the White House, according to the final Reuters IPSOS State of the Nation project. Her chances are roughly similar to last week's odds, and any upset by Trump on Tuesday depends on an unlikely combination of turnouts of white, Black and Hispanic voters in 6 of 7 states, according to the survey released on Monday. The former Secretary of State was leading Trump by about 45% to 42% in the popular vote and was on track to win 303 votes in the Electoral College to Trump's 235, clearing the 270 needed for victory, the surveys found. Trump's chances rest with his performance in Florida, Michigan, North Carolina, and Ohio, which were too close to call on Sunday when polling ended, and Pennsylvania, where Clinton enjoyed a slim lead of 3 percentage points. For Trump to win, he will have to take most of those states. Any combination of 2 losses in the 3 states of Florida, Michigan, and Pennsylvania would almost assuredly result in a Clinton victory. At the same time, Trump must hold onto the traditional Republican state of Arizona, where the race has drawn close, and hope that independent candidate Evan McMullin does not claim another Republican bastion Utah. To win, Trump needs higher turnout among Republican white voters than which materialized in 2012, a drop-off in ballots by African-American voters na
smaller than predicted increase in Hispanic voters, the project showed. Both Trump and Clinton will spend election night in Manhattan. Partial results of the election are expected to come out a few hours after polling prisons close. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue, USA. Meanwhile, UN envoy to Yemen urges compromise among parties involved in the civil war in the country and warns of cholera outbreak. Maybel Razon has the details. UN envoy for Yemen, Ismail Oud Sheikh, urges all sides involved in the war-battered country to reach a compromise in the 18-month-old conflict between a Saudi Arabia-led coalition and the Iran-aligned Houthi group, which controls parts of the country. المتحدة وكان النداء موحدا لا يمكن أن يبقى الوضع في اليمن على هذه الحالة فالناس تموت ولا من يسأل والبنية التحتية تنهار ولا من يهتم والاقتصاد يتخبط على حافة الهاوية ولا من يبادر. Sheikh held a series of meetings with Houthi rebels and negotiators representing forces loyal to ex-President Ali Abdullah Saleh. More than half of Yemen's hospitals and clinics are closed or only partially functioning according to the World Health Organization, increasing the risk of disease outbreaks. Only 45% of 3,507 health facilities surveyed by WHO are fully functional and accessible, while more than 40% of districts is facing a critical shortage of doctors. Yemen's health ministry announced a cholera outbreak in early October in the capital Sana'a. By the end of the month, WHO said the number of suspected cholera cases had ballooned to more than 1,400. Sheikh also warned about the cholera epidemic, claiming approximately 2,200 cases had been detected. True accurate figures were hard to pin down due to the lack of facilities. The conflict in Yemen has destroyed much of the country's infrastructure, killed more than 10,000 people, and displaced millions. UNICEF also said the humanitarian disaster in the country has left 7.4 million children in need of medical help and 370,000 at risk of severe acute malnutrition. Maybel Razon, UNTV News and Rescue, Middle East. And in other news, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers an unprecedented attack on the media. He accuses a leading TV journalist of being a part of a plot to bring down his government and having no professional integrity, among other things. Netanyahu's office made the statement after declining to be interviewed by anchorwoman Ilana Dayan for a piece of investigating the works of his administration and the role his wife plays in appointing officials. Netanyahu is known for his fractious relationship with the media, but few expected such an angry and personalized assault. Last week, scores of journalists and other media professionals gathered to protest against Netanyahu's move to shut down the public broadcaster. And those are the latest news from around the world at This Morning. Back to you, Angela. Thank you, William. At ready na po ang ating mga sama sa Radyo La Verdad 13:50 sa Huntahan with Attorney G, Beth at Jocas. Magandang umaga. Yes, June. Hi, June. June and Angela. Andyan pala yung aking kahawig, no? Sino? Ay, si Mas Will. gwapo siya. Alam mo naman kami. Sorry, Will. Mas gwapo si Attorney G. Yes. Ano man. Pero alam nyo, ako pag nakikita ko si Prof. George, isa palagi ang pumapasok sa akin na pangalan. Kung hindi si George Clooney, si Daniel Padilla. Diba? You call that loyalty. Yan ang loyalty. Gagawin mo talaga ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Diyan pala si William. Sana laging tayong bibisita ni Will. Dito sa atin pati sa radyo dapat binibisita tayo niyo. Hindi tayo nabibisita. May pogi. Tapos araw-araw tayo pinapadalahan ni Tita Angela ng alam mo na
Gutom na gutom si Tito G. Mamaya. Lalo na kung manggaling din kay Rina. Wala. Uy, malapit na daw Hindi ilabas. ka naririnig, wala si Rina. Ano yan, nakatune in yan? Nakatune. Oo, nakatune in. Malapit na daw ilabas kung sinong mananalong presidente ng Amerika. Konting-konti na lang. Konting-konti. Sino ba sa inyo dyan yung boto kay pabor kay Donald Trump? Walang matinong kandidato eh. Oo. Si Porky. Kasi ang ayoko lang kay Hillary Clinton yung stand niya sa abortion. Abortion, no? Kasi siya yung parang my liberal body, sila, my choice. liberals eh. Diba? The Democrats are like that. Yeah, Most of them are liberal, so pabor sila sa... That's their stand as a party. Gusto ako, sa superhero ko si Putin. Putin. Pero Angel, yung mga ako for president. Angel, yung mga Phil-Am, sabi nila they're voting for lesser evil. So it's Hillary for them. Yeah, correct. Meron din isang Republican, si Ana Navarro, ni-retweet ng CNN yung kanyang tweet. Ang sabi niya, I'm a Republican pero binoto niya si Clinton. Rather, binago pa nga niya, I cast my vote against Donald Trump. So she's saying, parang it's like she's saying na hindi ko din naman gusto si Hillary pero ayoko kay Donald Trump. So pinipili ko si Hillary. It's just so sad na parang tayo dati before na we're down to lesser evil. Yes. Na, diba? Parang so wala na tayong mapili. It's always like that, diba? A choice between two evils. But they're making normally, history. Diba? If ever si Hillary Clinton mananalo, First Lady President. Yes. She will be breaking the hardest glass ceiling. Kasi naman yun nga yung unang babae. Donald kasi, samantala. Si Donald kasi para siyang Mickey Mouse na lang. Mas maganda pag Winnie the Pooh. Ay, sige. Si Donald Trump kasi parang si Dennis de Menes. Delikado. Lahat ng sabihin. Delikado. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pamilya Marcos, pag-uusapan pa kung kailan isasagawa ang paglilipat sa labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Malacanang, umaasang matutuldukan na ang isyu ng pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani kasunod ng pagpabor dito ng Korte Suprema. Lugar na pagdarausan ng 2016 Miss Universe pageant sa Cebu, inihahanda na. At tinaguri ang Queen of Philippine Indie Film na si Gina Pareño. Nagustuhan ang makatotohanan at makabuluhang kwento ng isang araw, ikatlong yugto. At yun ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa inyo, Kuya Jun at Angel. Thank you, Tony G. Ano pong unang paghataw ng mga balita ng araw po ng Miyerkules, ang 9 ng Nobyembre 2016. At punta natin sina Kuya Jun at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita. Maraming salamat at Tony G at magandang umagang muli sa ating mga kasambahay. Araw na po ng Miyerkules, ang 9 ng Nobyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Pamilya Marcos, pag-uusapan pa kung kailan isasagawa ang paglilipat sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Malacanang, umaasang matutuldukan na ang issue ng pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos kasunod ng pagpabor dito ng Korte Suprema. Bilang ng mga pasaherong sumasakay sa MRT, mas dumami pa. Pagsasaayos at pagpapaunlad ng serbisyo sa mga tren, inihahanda na ng Transportation Department. Milyong-milyong Amerikano bumoto na sa US presidential elections. Bilangan ng boto para sa Pangulo sisimula na anumang oras. At lugar na pagdarausan ng 2016 Miss Universe pageant sa Cebu, inihahanda na. Sa detalye po ng mga balita, pag-uusapan pa ng pamilya Marcos kung kailan isasagawa ang paglilipat sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay matapos na paboran ng Korte Suprema ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abugadil. Sa
Sa botong 9-5, dinismiss ng Supreme Court ang 7 petisyon na kumukontra sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa Korte Suprema, nasa kapangyarihan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipalibing doon si Marcos at walang batas na nagbabawal dito. Kwalipikado rin nila si Marcos na mailibing doon bilang dating Pangulo, mambabatas, sundalo, veterano at Medal of Valor awardee. First, no grave abuse of discretion on the part of the President in ordering the burial of the remains of the former President at the libingan ng mga bayani, because this was done in the exercise of his mandate under Article 7, Section 17, the faithful compliance of the laws clause of the 1987 Constitution, and that there is no law that prohibits the burial of the Marcos remains at the libingan ng mga bayani. Sinulat ni Justice Diosdado Peralta ang desisyon na sinang-ayunan ni Justice Presbitero Velasco, Teresita Leonardo de Castro, Arturo Brion, Mariano del Castillo, Lucas Bersamin, Jose Perez, Jose Mendoza at Estela Perlas Bernabe. Tutol naman sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Justice Antonio Carpio at sina Justice Marvic Leonen, Francis Hardelesa at Alfredo Benjamin Caguiwa, habang nag-inhibit si Justice Bienvenido Reyes. May hiwalay na opinyon sina Justice Brion, Perez at Mendoza na nagsasabing hindi dapat makialam ang Korte Suprema sa utos ni Pangulong Duterte na ipalibing na si Marcos. Ayon naman kay Chief Justice Sereno, taliwas ito sa obligasyon ng bansa na bigyan ng hustisya ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Sinabi naman ni Justice Carpio na hindi karapat-dapat mailibing doon si Marcos dahil mismo ang taong bayan ang nagpatalsik sa kanya sa pwesto sa pamamagitan ng People Power Revolution. Para naman kay Justice Leonen, hindi bayani si Marcos at hindi ito dapat tularan at gawing inspirasyon ng mga Pilipino. Dismayado naman ang mga petitioner sa naging desisyon ng Korte Suprema. Plano nilang maghain ng motion for reconsideration dito. Nakalagay sa batas kasi yung mga presidenteng ilibing doon worthy of emulation. Unless sabihin ng Korte Suprema na worthy of emulation si Marcos. Therefore, hindi siya nag-violate ng batas. So, may karapatan ang presidente na mag-decide as long as it does not violate the law. Nagbunyi naman ang pamilya Marcos sa desisyon ng Supreme Court. Kay Presidente Duterte, maraming salamat. Hindi namin hiniling ito nung kampanya. Pumunta siya sa Ilocos Norte. Nagulat ako dahil sinabi niya na ibig daw niya na maituloy na yung libing. Hindi naman siya state funeral, kundi soldier's burial lang. Yun lang naman hinihingi namin. Kaugnay ng desisyon ay binawi na ng Korte Suprema ang status quo ante-order na pumipigil sa libing ni Marcos. Ngunit ayon kay Governor Amy Marcos, hihintayin pa nila na makuha ang kopya ng desisyon at pag-uusapan pa ng pamilya kung kailan isasagawa ang libing. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dismayado naman ang ilang petitioner at ilang senador sa naging desisyon ng Korte Suprema na payagan ang planong pagpapalibing kay dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Ikinalungkot na ilang petitioners ang naging desisyon ng Korte Suprema na pahintulutan ng malibing si dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sobra-sobra po kaming nalulungkot at nadidismaya. Lalo ho kaming nasyak kasi yung mismong argumento namin parang nabaliwala. Yung hilom na sinasabi, hindi hilom sa amin. Lalong pinapalaki ang sugat. Lalong idinidiin ang hapdi. Maging ang ilang mga senador hindi rin natuwa sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Wanted them to appreciate the case at the level of history, not just technicalities. Kasi yung technicality na hindi naman siya na-convict, nasa mga batas na naman natin na napakaraming abuso nung panahong yon, napakaraming biktima. We have laws that actually are trying to give reparations to martial law victims. Di pa ba sapat yon? Panawagan naman ni Senator Risa Hontiveros kay Pangulong Rodrigo Duterte, dinggin niya sana ang hinaing ng mga biktima ng martial law. Ako po'y patuloy na nananawagan sa Pangulo. Huwag niyang ituloy ang pagpapalibing kay dating Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani bilang pagrespeto
sa kasaysayan at sa kabayanihan ng sambayanan kung kanino siya Pangulo. Para naman kay Senator Manny Pacquiao at Senator Panfilo Lacson, naaayon sa saligang batas ang desisyon ng Korte Suprema. Kung konstitusyon na pagbabasihan natin, once na ikaw ay naging presidente at elected ka, you have the right na yung kumbaga qualify ka na iilibing doon sa libingan ng mga bayani. Wala namang batas na nagbabawal na ilibing doon ng isang dating Pangulo o isang dating sundalo. Ikinalungkot naman ni Vice President Leni Robredo ang desisyon ng Korte Suprema at sinabing insulto ito sa maraming Pilipino na biktima ng martial law. Ayon naman sa Malacanang, ang desisyon ng Korte Suprema ay sagot sa lahat ng kumukwestiyon sa legalidad ng pagpapalibing kay Marcos at magsisilbing daan upang makausad na ang bansa tungo sa mas maganda at mapayapang kinabukasan. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Umaasa naman ang Malacanang na matutuldukan na ang isyu ng pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani matapos itong paboran ng Korte Suprema. Ayon sa pahayag na inilabas ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, sinabi nitong kinikilala ng palasyo ang desisyon ng mataas na hukuman dahil ito ang final arbiter sa lahat ng mga katanungang legal. Magugunitang panahon pa lamang ng kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ipinangako na nito na papayagan ang pagpapalibing sa dating diktador sa libingan ng mga bayani. Samantala, nakahanda ang Armed Forces of the Philippines na gawin ang kanilang mandato kaugnay sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Benjamin Hao, hinihintay pa nila ang direktiba na magmumula sa Department of National Defense or DND at AFP General Headquarters kaugnay ng gagawing preparasyon sa Marcos burial. Matatandaang inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sandatahang lakas noong Agosto na makipag-ugnayan sa pamilya Marcos kaugnay ng paglilipat sa labi ng dating Pangulo. Pansamantalang natigil ang burial preparations nang maglabas ang Korte Suprema ng status quo anti-order dahil sa mga petisyong isinampa ng iba't ibang grupo kontra dito. Sa iba pang balita, inatasan ng Supreme Court si Senador Laila De Lima at ang opisina ng Solicitor General na magsumite ng kani-kaniyang memorandum sa issue ng immunity sa kaso ng Pangulo ng bansa. Ayon sa Korte Suprema, mahalagang maresolba ang issue bago sila magpasya kung aaksyonan o hindi ang inihaing writ of habeas data ni De Lima laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin ng petisyon ng senadora na hamunin ang immunity ni Pangulong Duterte at patigilin ang umano'y paniniktik at pambabastos sa kanya bilang isang babae. Narito ang pahayag ni Atty. Tedorte. It is noted that the issue of immunity of the President from suit is a prejudicial question to be first resolved before the court decides whether to require him, referring to the President, to comment or not, pursuant to the rule on the writ of habeas data. Inihahanda na ng Department of Transportation ng pagpapatupad ng mga pagbabago upang mas mapaganda ang serbisyo para sa mahigit 12 milyong sumasakay ng tren sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Mula sa mahigit 9 na milyon noong January 2016, tumaas ng mahigit sa 12 milyon ang bilang ng mga sumasakay sa MRT ngayong Oktubre. Kaya hindi na katakataka kung may mga mapaulat na pagkasira ng tren dahil sa dami ng mga pasahero nito. Upang mas mapaganda ang serbisyo sa mga commuter, inatasan na ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang mga opisyal ng MRT na magpatupad ng mga pagsasaayos sa sistema. Kasama na rito ang pagbuo ng isang consultant group na bubusisi sa lahat ng kontrata, bidding at procurement process sa bawat proyekto sa railway sector. Ipinag-utos rin ng kalihim ang pagkakaroon ng Performance Review Committee na bubuuin ng mga expert at senior engineers na siyang mag-e-evaluate sa lahat ng proyekto ng PNR, MRT at LRT. 20 bagong engineers rin ang idinagdag ng DOTR upang mapagtuunan ang pagpapaganda sa serbisyo ng mga tren. Kasama po sa upgrade ng MRT3 sa total replacement ng signaling system. Ongoing po ang design para po maayos po yung reliability ng tren. No? Dapat completely reliable. Plano rin nilang dagdagan ang mga ginagamit na tren.
Sa kasalukuyan, mayroong 72 bago ng MRT, ngunit 43 sa mga ito ang sumasailalim sa maintenance, habang nasa 48 bagong bago naman ang inaasahang maidi-deliver sa January 2017. Hindi po lahat ng bagong bagon ay magagamit dahil kulang pa po yung power. So, pag natapos na po yung implementation ng power upgrade, papahabain na po natin yung tren. Magiging 4 na bagon instead na 3 bagon. Target ng DOTR na maging operational ang lahat ng bagong tren bago matapos ang 2017. Gayun din ang pagsasaayos ng mga elevator, escalator at comfort rooms sa bawat istasyon. Samantala, inihayag rin ng DOTR ang muling pagbubukas ng biyahe ng PNR mula Manila hanggang Bicol simula sa December 15. Ngunit isa sa ilalim muna sa test run ang mga tren ng PNR sa November 18 upang malaman kung walang magiging problema sa biyahe. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Iimbestigahan ng Philippine Air Force ang sanhi ng pagbagsak ng isa nitong Sokol helicopter sa Sitio Sabang sa Puerto Princesa, Palawan pasado 2:00 ng hapon kahapon. Ayon sa Air Force, nagsasagawa ng probing flight ang helicopter para sa isasagawang ASEAN Air Chief Justice Summit nang makaranas ang piloto ng technical problems. Napilitang magsagawa ng emergency landing ang helicopter, ngunit dahil sa hindi patag ang lupa sa lugar ay tuluyan itong tumagilid. Wala namang nasugatan sa 13 PAF personnel na sakay nito. Produktibo ang naging pagbisita ng mga opisyal ng Davao sa Shanghai, China ayon sa isa sa mga miyembro ng delegasyon. Napag-usapan sa Shanghai visit ang tungkol sa agriculture at infrastructure development ng lungsod. Narito ang hatong na balita ni Victor Cosare. Sa turismo, infrastruktura at agrikultura, simentro ang pag-uusap ng mga lokal na opisyal ng Davao City at pamahalaan ng Shanghai, China. Ayon kay Davao City Councilor Bernard Alag na miyembro ng delegasyon, isa sa target ngayon ay mabuksan ang pintuan ng pag-i-export sa iba pang mga prutas patungong China gaya ng durian, avocado, pomelo at mangustin. Next week gani, maabot ang some officials of the China Embassy to also meet with the Department of Agriculture, Region 11 here, to prepare all the necessary documents na kailangan, no, towards the developing the market of other agricultural products, no. Sa aspeto ng infrastruktura, ayon kay Alag, may mga grupo ng Chinese businessman ang nakatakdang bumisita sa lungsod ng Davao na interesadong mag-invest sa real estate development. Bubuksan din ang lungsod sa mga Chinese nationals na interesadong mag-invest sa tourism development, kabilang na ang pagtatayo ng mga resorts at hotels na lilikha ng maraming trabaho. Katigan, Eden, Bayabas, and Tagorano. No, that 4 barangays, we zone that as a tourism development zone. We are offering these areas for tourism development na kung unsa ilang pwede matukod, no? Kasama na rin sa pinag-aaralan sa ngayon ang magkaroon ng direct flight mula China patungong Davao City. Sa ngayon, ang mga paliparan sa bansa na may direct flight sa China ay ang NAIA at Cebu. And they are looking at having a direct flight from key cities in China like Shanghai, Xiamen, Beijing, direct to Davao City, no, as part of the tourism development. So you will be looking forward for more tourists. Sa kabuuan, ayon sa mambabatas, produktibo ang kailang naging pagbiyahe sa China, batay na rin sa imbitasyon ng Shanghai government. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Iigtingin pa ng Population Commission ang information drive nito upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga street children sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Batay sa pag-aaral ng Commission on Population, isa sa mga pangunahing problema sa Pilipinas ang tumataas na bilang ng mga kabataang nabubuntis ng maaga o ang teenage pregnancy. Dahil dito dumadami rin ang bilang ng mga street children sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
10 to 14% of 15 to 19 years old may anak na or are currently pregnant. 209,000 teenagers give birth every year in this country. Kaya naman prioridad ng Commission on Population na masolusyonan ang paglobo ng bilang ng kaso ng teenage pregnancies sa pamamagitan ng mga programang bahagi ng 15-year Development Agenda o ang 2030 Sustainable Development Goals. Ambition 2040 and probably with the new Philippine Development Plan, we want to come up with a program that will make this happen faster. To accelerate, imbis sa 2035, we are looking at between 2022 and 2025 na bumaba ang fertility. Isa sa mga programa ng komisyon ang U4U o ang pag-ikot sa mga paaralan upang maturuan ang mga kabataan. Yung kabataan nagtuturo sa kapwa kabataan about reproductive health and the ability to say no to early sexual encounter. Patuloy din ang koordinasyon ng DSWD sa Commission on Population upang lingapin ang dumadaming street children sa bansa. Bahagi na rin dito ang pagkupkop at rehabilitasyon sa mga kung tawagin ay batang hamog na madalas ay nalululong sa bisyo sa murang edad. Some health workers maybe working with DSWD rin can act as guardians for these people. Lalo na yung mga street children, no, where parents are absent. No, pwedeng yung guardians, DSWD could work to provide them the services. Pursigido ang Commission on Population na maturuan ng comprehensive sexuality education sa tulong ng Department of Education ang mga kabataan, lalo na ang mga kababaihan, upang maging produktibo kaysa maagang magkaroon ng pamilya ng hindi handa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Itinuturing ng Lapu-Lapu City Government na isang malaking oportunidad sa turismo ang pagdaraos ng Miss Universe Beauty Pageant sa kanilang lugar sa susunod na taon. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Puspusan na ang ginagawang paghahanda sa event venues sa Cebu kung saan isasagawa ang Miss Universe Pageant 2016. Kabilang sa mga pagdarausan ay ang isang island resort and water park sa Lapu-Lapu City, Cebu kung saan isasagawa ang swimwear presentation ng mga kandidata sa darating na January 17. For us, the Cebuanos, this is our chance to showcase Cebu into the limelight as one of the premier destination for the world to see and recognize us. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng lungsod at management ng hotel sa local government units upang matiyak ang seguridad ng Miss Universe candidates at masigurong matagumpay itong maidaraos. To give support and cooperate with what they need for safety concerns, especially outside and in outside of the premises as well as sa sea. Ayon kay Hembler Mendoza, tourism head ng Lapu-Lapu City, nakahanda ang lokal na pamahalaan na sumuporta rito lalo na't mapapalakas nito ang turismo ng probinsya. Maaalalang naging venue na rin ang lungsod ng ilang international events gaya ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC meetings ngayong 2016. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang insidente ng pamamaril ang naitala ng mga otoridad sa Caloocan City kagabi. Ang mga detalye alamin natin sa hataw na balita ni Maki Libradilla live. Yes, Maki, magandang umaga. Yes, Miss Beth, sa tabi ng pinapasadang tricycle na tagpo ang nakahandusay ang mag-live-in partner matapos itong pagbabarilin ng mga lalaking nakasakay ng motorsiklo sa barangay 176 Bagong Silang. Dito yan sa Caloocan City kagabi. Wala nang buhay ang dalawa matapos magtamo ng mga tama ng bala sa ulo at katawan ayon sa North Caloocan Soko.
Nakakalat din sa crime scene ang 12 basyo ng di pa malamang kalibre ng baril. Ayon sa kasamahang driver ng mag-live-in partner, mga armadong lalaki na sakay ng motorsiklo ang humabol at bumaril sa dalawa. Di naman inaalis ng otoridad na posibleng may kinalaman sa iligal na droga ang motibo ng pamamaslang. Sa inisyal na investigasyon ng barangay, napag-alaman na tulak ng droga ang naturang mag-live-in partner ayon sa mga kapitbahay ng mga biktima. Samantala, patay din sa barangay 176 sa Phase 1 ang isa pang tricycle driver matapos pagbabarilin ng hindi pa kilalang sospek. Naalarma naman ang barangay sa sunod-sunod na insidente ng pamamaslang sa lugar. Panawagan nito sa mga residenteng sangkot sa pinagbabawal na gamot na tumigil na sa iligal na gawain, lalo pa at seryoso ang administrasyon sa all-out war kontra sa iligal na droga. Yan munang latest. Balik sa iyo, Beth. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, nag-ulat ng live mula sa Caloocan City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito muli ang ating kasamang si William Pio. Yes, Will, go ahead. Thank you, Angela, and here are the latest news from different parts of the world. The United States citizens vote today not directly for the candidates but for an electoral body who will actually elect the next president. Calvin Manaig has the news. The United States citizens goes to polls today to vote for the next president. But do you know that they are actually not voting directly for either Clinton or Trump? The voters in the U.S. instead vote for what is called electors of their state, who usually pledge for a particular candidate who won that state. These electors are called the United States Electoral College, a body that will elect the president and vice president of the country. Each state has a number of electors equal to the number of members of Congress of their state. For example, California State has 55 congressional members, and so it is entitled for 55 college electoral votes. Currently, there are 538 electors that will be chosen in today's election from all states, who will elect either Clinton or Trump. The candidate who will receive an absolute majority of the electors tonight, which is 270, will be the next commander-in-chief of the most powerful country in the world. But in case that neither Trump nor Clinton gets the majority in tonight's election, then the members of the House of Representatives will vote to elect the next president. The last poll released yesterday shows a tight race between the two candidates nationally, but Clinton still has a clear lead among the Electoral College votes, bearing upsets from traditionally Democrat states like Michigan and New Mexico. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. Meanwhile, major fears in today's election are nowhere to be found as millions of Americans head to the polls. From Chicago, Kath Carriedo will give us the details live. Yes, Kath? Good morning, William. News of long lines, equipment malfunction, intimidations, and a Trump lawsuit against Nevada headline in today's election. As polling precincts in the eastern United States close in about an hour, several reports of voting machine malfunctions arise, but the fear of bigger problems seem to be nowhere to be found. Long lines are seen in several locations in New Jersey and elsewhere, while some voters in Florida and Pennsylvania complain of intimidations in polling places. Early this morning, Trump's campaign filed a lawsuit against the Board of Election of Nevada's Clark County, complaining that early voting time was extended 2 hours from closing to accommodate certain groups. Clark County is a Democratic stronghold together with Las Vegas. The suit shows that the Trump campaign is ready to question even the little procedural protocol bypass in a tight election cycle. A county judge in Nevada just rejected Trump's request for order over early voting complaint, saying that it could potentially reveal the identity of polling personnel and threaten them. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago, USA. And that was Kath Carriedo live from Chicago, USA.
Meanwhile, South Korean prosecutors raid the Samsung Electronics offices and seize boxes containing confidential documents and materials. The search is part of a probe over a scandal involving President Park Geun-hye and her friend Choi Soon-sil, who is alleged to have exerted improper influence in state affairs. Prosecutors are looking into whether Samsung improperly provided financial assistance to a company co-owned by Choi and her daughter. Choi has been charged abuse of power and fraud after helping raise around 77 billion won from dozens of the country's biggest conglomerates on behalf of two foundations. And German Interior Minister Thomas de Maizière praises police for the arrest of 5 men suspected of recruiting fighters for the Islamic State. The 5 men face charges of setting up a jihadist network that tried to recruit Muslims to go to Syria and fight alongside Islamic State militants. The main suspect was identified as a 32-year-old Iraqi, Ahmad Abdulaziz Abdullah. He is an open supporter of Islamic State and accused of overseeing the recruitment process and approving who gets to travel to Syria. Some 820 people have left Germany to war zones in Syria and Iraq. Officials fear they could pose a security threat upon their return. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Will. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte magbabiyahe na ngayong araw patungong Thailand at Malaysia para sa kanyang official visit. Pagmamando ng trapiko sa kahabaan ng EDSA ibabalik ng PNP Highway Patrol Group sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA simula sa Lunes. Bilangan ng boto para sa susunod na Pangulo ng Estados Unidos, sinimula na. Clean up drive sa Cabala Union Coastal Area, isinagawa ng UNTV katuwang ang Members Church of God International at Philippine National Police. At tinaguri ang Queen of Philippine Indie Film na si Gina Pareño. Nagustuhan ang makatotohanan at makabuluhang kwento ng isang araw, ikatlong yugto. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Miyerkules, 9 ng Nobyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. La 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 la. Sila Kuya June at Angel para sa ikatlong paghataw ng mga balita. Salamat, Atty. G, at happy birthday, Doc Pebo. So, maganda yung ngiti ni Tita Jo eh. Huwag ka maniniwala kay Jocas na galing kay Porky yan. Kanina ba? Pupunta pala ng North Cemetery kagabi, sabi ni Bro George. Pinagbili niya ng pinagbili niya ni... Nangolekta doon. Ni Tita Jocas. Ay nako, kayo ngayon nyo lang kilala si Porky. Matagal na. Yun. Yes. Ang dami niyang kolekta ngayon. Wag mong dapat wag mamala sa paningin mo. Mabait ka dapat kay Porky ngayon. Laki talaga ng kinita. Sa Daniels daw babaha ngayon. Alam mo, Bet, hindi ko kailangan maging mabait kay Porky. Bakit? May alas ako. May pinapagawa kayo. Hawak mo siya kahit saan. Kaya ka minsan nililibre ako niyan. Hindi naman ako nagpapalibre. Alam na this. Namumutla-mutla siya dito, namumutla-mutla. Parang yun din yung ginagamit kong pang blackmail eh. Sige. Maraming salamat sa untahan. Magandang umaga, araw na po ng Miyerkules, November 9, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Live din po tayo sa ating pong Facebook account at sa untvweb.com via live streaming, pati na po sa ating UNTV mobile application. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte magbabiyahe ngayong araw patungong Thailand at Malaysia para sa kanyang official visit.
Pagmamando ng trapiko sa kahabaan ng EDSA, ibabalik ng PNP Highway Patrol Group sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA simula sa Lunes. Bilangan ng boto para sa susunod na Pangulo ng Estados Unidos sinimula na. Cleanup drive sa Cabala Union Coastal Area isinagawa ng UNTV katuwang ang Members Church of God International at Philippine National Police. At tinaguriang Queen of Philippine Indie Film na si Gina Pareño nagustuhan ang makatotohanan at makabuluhang kwento ng isang araw ikatlong yugto. Sa susunod na linggo ay hindi na magmamando ng trapiko sa kahabaan ng EDSA ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilaga. Ililipat na sa ibang lugar ng pamunuan ng Highway Patrol Group ang mahigit 200 nilang tauhan na nagmamando ng trapiko sa EDSA. Ayon kay HPG Director Police Chief Superintendent Antonio Garjola, mas tututukan nila ngayon ang pagpapaluwag sa masikip na daloy ng mga sasakyan sa C5, Commonwealth Avenue at NAIA Expressway na konektado sa Terminal 1, Terminal 2 at Terminal 3. Dahil dyan ang nagkakaroon ng problema, lalong-lalo na yung mga padating nating mga kababayan, yung mga foreigners yung kagad nakikita, yung traffic. Simula sa Lunes, ang mga tauhan muna ng Metropolitan Manila Development Authority ang magmamando ng traffic sa EDSA. Subalit mag-iiwan siya ng 30 HPG personnel upang magbantay sa ilan pang lugar na problema ang sitwasyon sa traffic. Mag-iiwan tayo dyan ng team siguro to assist, still assist sa pag-supervise ng traffic dyan, lalo dito sa Balintawak area. And then dito naman sa Cubao area, yan talagang mga identified na perennial na nagkakaproblema. Samantala, itinuturing naman tagumpay ng HPG ang ipinatupad ng IAC na Extended No Window Hour Number Coding Scheme sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa kapansin-pansing pagluwag ng daloy ng mga sasakyan sa ilang pangunahing lansangan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joanna No live. Yes, John, go ahead. Yes, good morning sa iyo, Angela. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay at sa mga kababayan natin na papasok na sa kanilang mga trabaho sa mga oras na ito ay magiging magandang tiyempo pa ito para sila'y bumiyahe dahil ang malaking bahagi po ng EDSA, both north and southbound area ay nasa light to moderate traffic situation pa sa mga oras na ito. Alamin natin ang lagay ng traffic. Sa mga magmumula po sa EDSA North Avenue, bahagya na pong mararamdaman ng mga motorista at mga commuter ang moderate traffic dahil po doon sa mga public vehicle na nagbababa ng kanilang mga pasahero sa may MRT North Avenue. Subalit muli po yung luluwag pagsapit nyo po dito sa may EDSA PhilAm, gayon din po sa mga approaching o dito sa may EDSA Quezon Avenue. Sa mga oras na ito ay medyo light to moderate pa po ang daloy ng mga sasakyan. Bahagya naman pong babagal ang galaw ng mga sasakyan para naman sa mga manggagaling ng Pitwason going to Cubao area hanggang Santolan. Samantala, ang malaking bahagi naman po ng EDSA northbound, maluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan. Liban na lamang sa may area po ng FB Harrison, dito po sa may TAF hanggang sa may Tramo. Light to moderate rin po ang galaw ng mga sasakyan sa may bahagi ng Magallanes, Pasay Road, dito po sa may area ng Guadalupe. Gayon din po dito sa may area ng White Plains, Connecticut hanggang sa may area ng Pitwason. Puntahan naman natin ang ilan po sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong sa may EDSA Guadalupe. Ang mga sasakyan po na makikita nyo ngayon sa inyong mga television screen, yung mga manggagaling po ng Guadalupe patungo po ng Shaw Boulevard, sa mga oras na ito ay medyo nagsana po ang volume ng mga sasakyan. Kaya naman asahan na po ng ating mga motorista ang moderate traffic sa may area po na yan. Habang magiging maluwag at tuloy-tuloy naman po ang biyahe ng ating mga motorista para naman po sa mga manggagaling ng Orense patungo po ng Ayala, Makati.
Samantala dito naman po sa may Marcos Highway sa may Kalumpang Marikina, sa atin pong mga kababayan na babiyahe na po patungo ng Antipolo Rizal, sa mga oras na ito ay wala pa silang masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan sa may area po na yan. Subalit moderate traffic naman po ang mararamdaman ng ating mga commuter at mga motorista para naman po sa mga patungo po ng Cubao area. Habang dito naman po sa may EDSA Balintawak, sa ating pong mga kababayan na babiyahe po patungo po dito sa may lugar po ng Muñoz ay magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe sa mga oras na ito. Gayun din po, light traffic ang mararanasan po ng ating mga commuter para naman po doon sa mga babiyahe naman patungo ng Monumento area. Silipin naman natin itong sa may southern area, sa may Baclaran Roas Boulevard. Sa atin pong mga kababayan na babiyahe po ng Manila area, sa mga oras na ito ay medyo mabigat na po ang daloy ng mga sasakyan sa may area po na yan para dun sa ating mga kababayan na babiyahe po patungo ng Maynila. Subalit para naman doon sa mga patungo ng Coastal Baclaran o yun atin pong mga kababayan na patungo ng Cavite area, wala pa pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa po ang daloy ng mga sasakyan sa may area po na yan. Habang dito naman po sa may Recto Avenue sa may Manila area, sa mga kababayan po natin na babiyahe po patungo ng Divisoria, gayon din po yung nasa kabilang bahagi ng kalsada para naman po dun sa mga patungo ng Legarda, sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang sitwasyon ng traffic sa may area na yan. Angela, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Miyerkules, hindi po muna maaaring bumiyahe sa ating mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6 simula ngayong alas 7 ng umaga at tatagal po yan hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, John. Live na nag-ulat mula sa Quezon City. Lagay naman ng panahon sa buong maghapon ang ihatid sa atin ni Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Maya-payabak, Ray! Maya-payabak, June. Maya-payabak, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Meron pa ba tayong namumuong sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Yes, June, base dito sa pinaka-simulation ng Windy TV, yung low pressure area nasa may silangan pa rin ng Mindanao. Pero sa ngayon, wala itong direktang epekto pa dito sa ating bansa. Meron tayong amihan na kaunting paramdam dito sa may area ng Northern Luzon, June. At kahapon nga, naitala natin yung bumababa yung ating temperature kahapon na naitala natin yung temperature sa may area ng Baguio, nasa 13 degrees Celsius yung temperatura dyan. At sa may area ng kanina sa Science Garden sa Quezon City ay bumagsak naman sa 21 degrees Celsius ang ating temperature dyan. Meron bang possibility na maging bagyo yung LPA na yan? Sa yung LPA, walang chance itong maging isang bagyo sa ngayon dahil napakaliit nung actually kung makikita natin, wala siyang masyadong dalang ulan at yung hangin niya hindi pa ganoon kabuo yung kanyang pinakasirkulasyon. Kaya hanggang ngayon nanatili pa rin siyang isang low pressure area. Medyo lumalayo ito sa ating bansa at aling nga sa pag-asa, napaka less likely na ito ay maging isang tropical cyclone. Okay, bigay mo na, Ray, ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magalagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya nga po nitong low pressure area, 885 kilometers sa may silangan po ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na paporin. May mga chance na magkakaroon naman ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, ngayong araw, maaari pa rin pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. 31 sa Tuigaraw sa Baguio, 15 to 23. At sa area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Yung buong Visayas area, halos ganun din po magiging lagay ng panahon. Pero ang temperatura ay maglalaro po sa 32 to 33 degrees Celsius. Yung buong area ng Mindanao naman, mas malaki ang tsansa na magkaroon po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po yung Caraga, Davao Region. Sa Cagayan de Oro City hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong makita ng temperatura. Metro Davao sa Buanga City hanggang 33 degrees Celsius. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karating bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin sa may area ng Seoul, South Korea kung saan maaari pong bumagsak sa negative 2 degrees Celsius ang temperature at partly cloudy lamang po dyan. Sa Tokyo, Japan po ay 8 to 14. At sa may area po ng Taipei, Taiwan naman hanggang 22 degrees Celsius may mahinang mga pag-ulan.
Sa Beijing, China, maaari din pong bumaba sa negative 1 degrees Celsius ang temperature. Partly cloudy at Hong Kong naman, meron pong mahinang mga pagulan with maximum temperature na maaaring makita na 22 degrees Celsius. Sa Bangkok, Thailand ay may rain showers and thunderstorms. Temperature maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius. Sa Vietnam, nasa 23 to 32 degrees Celsius naman ang temperatura. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, meron pong rain showers and thunderstorms sa mga 33 degrees Celsius ang maaari pong makita ng temperature. Halos ganun din po maglagay ng panahon sa may area ng Singapore. At sa Jakarta, Indonesia, 30 degrees Celsius ang maximum temperature at partly cloudy with light rains. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:54 a.m. at tinawag pong sunset, 5:25 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na naman. Balik po sa inyo dyan. Salamat, Ray Pelayo. Alamin naman po natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa mula kay Victor Cozare nasa Davao City. Victor, ano na ba ang ating balitang prom-day? Yes, Victor. Maing buntag Jun, maing buntag kang Kuya Daniel o gani ang dugang pang mga balita nga atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Duha ka gisuspetsahang mga drug pusher sa Bulacan ang gipusil patay sa riding in tandem kagahapon. Kini ang balita ni Nestor Torres. Dalawang hinihinalang biktima ng summary execution ang natagpuan kahapon sa magkaibang lugar sa bayan ng San Rafael, Bulacan. Ang isa sa mga ito na kinilalang si Wilfredo Sereno, 56 anyos at isang tricycle driver ay pinagbabaril umano sa Barangay Kapihan, DRT Highway ng riding in tandem. Iniwan ng mga suspect sa biktima ang karatula kung saan nakasulat ang pusher di magbabago, mamamatay, buburahin namin kayo sa mundo. Habang sa Barangay San Agustin naman, nakita ang isa pang biktima na kinilalang si Darwin Bermudez alias Taweng na tinambangan din umano ng riding in tandem. Ayon kay San Rafael Municipal Police Station Chief Police Superintendent Angel Garciliano, posibleng may kinalaman sa illegal drugs ang motibo ng pamamaslang sa mga biktima. Within their circle kasi nagkakaroon ng pag-aaway-away, and at the same time parang yung malamang kasi yung onsehan sa droga, dahil mahirap na yung supply, nagkakaroon sila ng internal na problem. Dati na ring nasangkot ang dalawa sa illegal drugs, ngunit hindi sumuko sa Oplan Tokhang. Yung biktima kanina ng pamamaril sa Barangay Kapihan ay siya yung nakatala sa badak list ng ating bayan na kung saan involved ito sa pagbebenta ng marijuana. Background itong tamatay sa San Agustin. Meron din siyang previous case, pero matagal-tagal ng kaso yun, related din sa pagbebenta ng droga. Sa ngayon ay patuloy ang manhunt operation ng pulisya sa mga tumakas na suspect. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nagpasalamat ang lokal nga kagamhanan sa Cavite, Laguna sa tanan nga mitabang ug nakighiusa aron mahimong drug-free ang maong munisipalidad. Ang balita gikan kang Sherwin Kulubong. Pinuri ng lokal na opisyal ang pamahalaan ng Cabinti, Laguna ang mga pulis sa kanilang bayan. Ito'y matapos silang bigyan ng pagkilala ng Philippine Drug Enforcement Agency 4A bilang drug-cleared municipality sa rehiyon. Pinasalamatan din ng LGU ng Cabinti ang kanilang mga barangay officials at mamamayan sa pagtugon sa programa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsugpo sa iligal na droga. Binabati ko po ang ating pong kapulisan sa panguna po ni Captain Cuevas sapagkat sa kanila pong kampanya laban po sa droga, tayo nga po ay nakauha po or na-recognize po ang bayan ng Cavite sa drug-free municipality. Mayroong 19 na barangay ang Cabinti na wala na umanong nagbebenta at gumagamit pa ng ipinagbabawal na gamot. Dapat mawala na po talaga ang drugs. No? So sa mga kababayan po natin na patuloy at magpapatuloy pa rin po ng drugs ay hindi na po tayo nagkulang ng paalala. Bukod sa Cabinti, nauna nang ideklarang drug-cleared municipality ng PIDEA ang Luisiana sa Laguna at San Luis sa Batangas. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Pagahisgutan karong adlaw sa public hearing nga pagapasiugdahan sa Energy Regulatory Commission ang power supply contract sa Zamboanga City Electric Cooperative
ug San Miguel Consolidated Power Corporation. Si Dante Amento alang sa maong balita. Ay kundusi public hearing el Energy Regulatory Commission o ERC na opisina principal de Zamboanga City Electric Cooperative luego alas 2 del tarde. Este relatao con el aplicación de Power Supply Contract del Cooperativa antes marzo 16, 2016. This would be with regards to the application for Power Supply Contract entered between Samselco and San Miguel Consolidated Power Corporation. Fuera con el mga representante de San Miguel Consolidated Power Corporation junto con el ERC y oficiales de Samselco na ay asi public hearing el otro pa mga consierne sektor o individual. Aquí ay asi claro el cooperativa el objetivo de suyo na entrada del kontrata. Puede también darle sugestión o comentario relatado con el otro pa mga sector o grupo incluido na audición. Mientras tanto, ya asegura también el Samselco este tiempo tiene suficiente supply de corriente na lugar. Tiene sila reservado 16 megawatts modular generator sets sa tiene power deficiency supply. With regards with our power situation, on our power supply, nagita problema, suficiente atong power supply. Dante Amento, UNE TV Noticias, Rescate, Ciudad de Zamboanga. O kana ang kinatibukan sa atong mga balitang from di karong buntag. Gikan diriha sa Davao City, balik diya sa kauluhan June. Daghang salamat Victor Cozare. Samantala, nakatakdang umalis ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong umaga upang magtungo sa Thailand at sa Malaysia para sa kanyang official visit. Alauna ng hapon, inaasahang darating si Pangulong Duterte sa Thailand upang magbigay ng respeto kay late Thailand King Pumipon Adunyaday. Alas 3 naman ng madaling araw bukas, biyabiyahe ang Pangulo para sa 2 araw na official visit. Magkakaroon ng bilateral talks sa pagitan ni President Duterte at ni Malaysian Prime Minister Najib Razak kung saan kabilang sa pag-uusapan ang issue ng bilateral cooperation ng dalawang bansa sa ekonomiya, seguridad, counterterrorism at maging ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN 2017. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama po natin si William Pio. Yes, Will. Thank you, Angel, and these are the news abroad. Today's U.S. election has become a tight battle between Hillary Clinton and Donald Trump, but the results today would perhaps have a big impact to outgoing President Obama's legacies. Kath Carriedo has the news. 8 years to this day, the United States revealed a resounding theme of change is coming in the election of now President Barack Obama. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. President Barack Obama is the 44th U.S. President and the first African-American President of the country. He inherited a country suffering from a great recession, bleeding thousands of jobs each month and losing billions from Wall Street investment. At the start of his presidency, despite having a supermajority from both houses of Congress, Obama's policies met great resistance, like his regulations against big banks, bailout of the failing U.S. car industry, and perhaps the most famous battle in Congress policy, his signature healthcare law that is famously known as Obamacare. Despite the challenges, Obama won a resounding second-term election in 2012. By then, his Democratic majority in Congress was lost to the Republicans and the Senate majority was trimmed down, making a second term as often a deadlock battle between him and Congress. At this time, Obama used the power of executive orders, enacting controversial policies like the ADCA, where youth brought in the U.S. illegally are deferred from deportation, and others. Obama campaigned rigorously for Democrat nominee Hillary Clinton this election, sometimes putting his legacy in the line, saying that every progress is done is on the line if Trump wins the presidency. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago, USA.
In other news, hundreds of lawyers hold a silent protest on the streets of Hong Kong to condemn China's move that bars two independence lawmakers from taking office in Hong Kong's legislature. The former British colony returned to China in 1997 under an agreement that ensured its freedoms, including a separate legal system. But Beijing has ultimate control. Some Hong Kong people are concerned it is increasingly interfering to head off dissent. The two politicians, Yao Wai-ching and Baguio Leung, displayed a banner saying Hong Kong is not China and used a derogatory word for China during a swearing-in ceremony as Legislative Council's members in October. They were not sworn in, and the city's chief executive filed a lawsuit seeking an injunction against them getting another chance. And millions of Americans have already cast their votes even before November 8, showing a significant increase compared to 2012. From Washington, D.C., James Bontuyan reports live. Yes, James? Yes, good morning, William. The early voting for some states has already officially ended last night, showing good signs for both parties. More than 46 million Americans cast early votes, which show a major increase compared to 2012 election. The surge of early votes, according to analysts, helps Clinton more because Trump surged back to polls in the last few days before election, recovering from scandals, but millions of Americans have already gone to vote early. Republicans lead in early voting from North Carolina and Florida, while Democrats have seen an increase in early voting in Colorado and Nevada, all important battleground states for both candidates. Another important trend in early voting is the significant increase of Latino voters from Arizona, indicating danger for Trump, while African-American early votes have seen a decrease in number that could hurt Clinton. Aside from the presidency, the control over the Senate and Congress are both up for grabs today. Democrats see a good shot of taking back control of Senate, while Republicans might still keep majority in Congress but lose a significant number of members. All the polling precincts in the U.S. are now about to be closed. We'll probably have about an hour left. It's about almost 8 o'clock here in the East Coast, USA, and it's about 9 o'clock a.m. in the Philippines, where we will be closing much of the precincts here in the U.S. But the results are expected to be seen fairly tonight from most East Coast states, while the general results will most probably be seen on or before 12 a.m. Eastern Standard Time. That's about 1:30 or 1 p.m. Philippine Standard Time. And we will be keeping you updated as to the results as the results come in later on this evening or in this morning in your time. For the meantime, this is James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. Back to you, William. Thank you very much, James Bontuyan, reporting live from Washington, D.C. And those are the news around the globe. Back to you, Angela. Thank you, Will. Kakaibang rescue muna tayo pagsagip sa kalikasan. Nagsagawa ng cleanup drive ang UNTV katuwang ang Members Church of God International at Philippine National Police sa coastal area ng Caba, La Union. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Hindi pa man sumisikat ang araw, tumulak na ang UNTV at mga volunteer ng Members Church of God International sa bayan ng Caba sa lalawigan ng La Union. Katuwang ang Philippine National Police at ang mga residente sa lugar. Sama-samang nilinis ng grupo ang coastal area sa Barangay Santiago Norte. Ayon kay Barangay Captain Antonio Fonbuena Jr., sa tuwing may bagyo, inaasahan na nila ang madaming basura na kadalasang napapadpad sa dalampasigan paghupa ng masamang panahon. Tulad na lamang nitong nakalipas na pananalasa ng bagyong Karen at Lawin sa bansa, kung saan kabilang ang lalawigan ng La Union sa mga naapektuhan. Kaya naman laking pasasalamat ng mga residente sa barangay dahil dito napiling isagawa ng UNTV, MCGI at PNP ang clean-up drive.
Mabuti naman ma'am at pumunta dito at tumulong sila sa paglilinis ng aming kapaligiran ma'am. Salamat po kay Brother Eli sa pagpili ng aming barangay para malinisan at maganda ang aming environment ma'am at saka mga kapaligiran. Malaking pasalamat namin dahil binisita nyo, tumulong kayo sa paglilinis. Nakita nyo naman, pasalamat ako kay Brother Eli. Marami kaming natututunan dyan. Lagi kaming nakikinig sa kanya dyan sa dating daan. Bahagi ito ng ating mga programa sa kadahilan ng ito isang bagay na mabuti na dapat na tangkilikin ng mga tao. Ito isang pagbibigay din naman ng mabuting halimbawa sa iba upang pamarisan ang ganitong gawa ng paglilinis para sa kalusugan din ng mga tao sa ganitong lugar. Umaasa naman ang mga residente sa Barangay Santiago Norte na hindi ito ang huling pagkakataon na mabibigyan sila ng tulong ng UNTV at MCGI. Kasama ang La Union News Team, Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Hoy, gumugulong na po ang serbisyo sa atin pong mga pasahero sa atin pong libreng sakay bus mula kay Melvin Arbo live. O Melvin, nakahigop na ba ng mainit na kape ang ating mga pasahero dyan? Yes, June, good morning! Good morning sa ating mga kasangbahay all over the world. June, tayo ngayon ay nandito na sa may bandang Guadalupe Tulay na kung saan tayo po ay punong-puno pa rin ng mga pasaherong sakay natin mula dyan kanina sa Baclaran Coastal, dyan sa mga na-pick up natin sa Ayala at along the way sa mga pick up points dyan sa may bandang EDSA na kung saan sila po ay bababa, nakaredy na bumaba dyan dito sa may bandang Guadalupe Tulay. Siyempre June, nakapaglingkod din tayo kanina ng libreng pandesal sa ating mga pasahero at meron pa rin tayo naka-standby na mainit na kapeng barako sa mga gustong magkapeng pasahero natin dito sa loob ng libreng sakay bus. At syempre, lagi na naka-standby sa atin dito, meron pa rin tayo ditong free Bible para sa mga pasahero gustong mag-avail ng libreng Biblia. At yung mga hindi naman naabutin, yung ang ginagawa natin, kinukuha na lang natin yung kanilang contact number at address para maipadala natin sa kanilang mga addresses yung kanilang Bible na nire-request. Ito ay syempre atid sa atin ng UNTV Channel 37 ng programang Good Morning Kuya at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano. Ayan, bukod pala dyan sa isa pang service nating na-avail dito sa loob ng bus, yung libreng Wi-Fi na ang password ay libreng sakay. Ayan, kaya napakaluan ng mga pasaherong sasakay dito sa loob ng ating libreng sakay bus. Bukod sa malamig na itong ating aircon dito sa loob ng bus, ay meron pa silang ma-avail na libreng pandesal, libreng kape, libreng Wi-Fi, bukod sa libreng pamasahe. Yan po ay sa kagandaang loob ni Kuya Daniel Razon at ni Brother Eli Soriano sa kanilang advocacy ng paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Ayan. Yan muna ang aking update, Jun. Ang ating napaglingkuran palang bilang ngayon, Jun, ano? Baka ko makalimutan. Meron na po tayong bilang na 178 na mga pasahero. At yan ay manadagdagan pa dahil nandito pa lamang tayo sa may bandang Guadalupe Tulay. Yan muna ang aking update, Jun. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Melvin Arbo. Naniniwala po si Pambansang Kamao Senator Manny Pacman Pacquiao na kaya pa rin niyang sumabak sa boxing kahit umabot siya sa edad na 40. Narito po ang hatol na balita ni Rina Villamor. 38-year-old Senator Manny Pacquiao aminadong gusto pa muling sumabak sa boxing at wala pang planong magretiro. Sa panayam sa isang interview sa Wynn Hotel bago siya nakauwi ng Pilipinas, sinabi ng boksingero na full tank pa siya at malakas pa. Plano niya na muling bumalik sa boxing ring sa susunod na taon kung kailan break sa trabaho ang Senado. Kasama sa mga listahan ng kanyang mga posibleng makaharap ay sina Floyd Mayweather Jr., Terence Crawford, Danny Garcia at Vasil Lomachenko. Sinabi ni Manny na umaasa siya na kaya pa niyang maglaro hanggang dumating siya sa edad na 40, katulad na lamang nila George Foreman, ang pinakamatandang heavyweight champion sa edad na 45,
At Bernard Hopkins, ang pinakamatandang nanalo ng World Crown sa edad na 49. Sa kanyang pagbabalik bansa kahapon, nagpasalamat siya sa lahat ng mga sumuporta sa kanya at hindi niya inaasahan na mapupuno ang Thomas and Mack Center ng kanyang mga tagahanga. Kahit papuyat sa kanyang naging pagbiyahe, agad na nagbalik sa trabaho ang senador kahapon katulad ng kanyang unang naipangako bago siya umalis ng bansa. Rina Villamor, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa likod ng bawat magagandang awiting narinig sa ginanap na A Song of Praise Music Festival Grand Finals Night ay ang mga istoryang nagbigay ng inspirasyon sa mga composer at manonood. Narito ang hataw na balita ni Monokso. Sino ang mag-aakala na dahil sa Bagyong Yolanda ay mapapadpad si Romarico Mendiola Jr. sa Metro Manila at makakasali sa ASOP Grand Finals Year 5? Naging inspirasyon ni Romarico sa kanyang song entry ang lahat ng nangyari sa kanilang buhay, lalo na nang manalasa ang Bagyong Yolanda sa Tacloban. Panginoon, gusto ko muna na sa iyo muna ako magpuri kasi kung baga wala akong alam sa nota, binigyan ako ng ganitong melody. Sabi ko, masarap na ikaw munang unahin ko yung song na iano ko sa iyo, na magpuri sa iyo. Malaki naman ang ipinagpapasalamat ng composer ng awiting Pag-ibig Ka o Diyos na si LJ Manzano dahil naging kasangkapan ng kanyang likhang awit upang hindi sila madamay sa nangyaring Davao Blast. Magpapamassage sana kami dun sa Rojas noong time na yon. And then instead na magpapamassage kami, ginawa na lang namin yung song. So nakapag-save to ng 2 buhay. Hindi naman nakalain ni Joseph Ponce na aabot siya sa finals. Pambayad lang sa kanyang tuition sa school ang naging dahilan kung bakit napasali sa ASOP si Joseph. Po ako doon. Tapos yun po, habang nakasta po ako, gusto ko na pong bumalik kaso wala kaming pambayad. So naisipan ko pong sumali sa songwriting contest po at yun nakita ko nga po yung ASOP. Ang 19 anyos na si Noemi Osio naging inspirasyon ng mga pagsubok na nararanasan sa eskwelahan sa paglikha ng awiting Kumapit Ka Lang na siya rin namang hinirang na Song of the Year. Ini-encourage ko po ang lahat, especially po mga kabataan na gumawa rin po ng mga awit para sa Diyos kasi po bilang paniwala ko po una pa lang, wala po tayong mas magandang magagawang awit kundi yung awit na para sa Diyos. Nagbigay naman ng payo ang resident judge ng ASOP na si Doc Mondel Rosario sa lahat ng mga composer sa ASOP Grand Finals Night. Sa mga composer, huwag kayong matakot na matalo. Ang dapat katakutan ay manalo sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero ang ASOP ay isang bagay at isang event na maraming kabuluhan. Dahil sa mga kakaibang karanasan sa buhay, nalikha ang mga awiting papuri sa Diyos na nagbibigay inspirasyon naman sa sino mang makakarinig dito. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ibinahagi naman ng tinaguriang Queen of Philippine Indie Film na si Gina Pareño ang kanyang kasiyahan na mapabilang sa pelikulang Isang Araw Ikatlong Yugto na sumasalamin sa mga realidad ng buhay. Ang comedian at host naman na si Eagle ay nagpapasalamat din dahil sa pambihirang pagkakataong makatambal sa pelikula ang dalawa sa itinuturing na haligi ng pinalakang tabing sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Brian Evangelista. Mahigit 5 dekada na sa industriya ang batikang aktres na si Gina Pareño at kahit duman siya sa maraming pagsubok sa buhay, nangingibabaw pa rin ang angkin niyang galing sa pag-arte na umani ng kabi-kabilang parangal. Binansagang Queen of Philippine Indie Film at aktres ng dekada, si Nanay Gina. Itinuturing na bigating artista dahil sa mga tinanggap niyang parangal sa loob at labas ng bansa, gaya ng Ocean Cinefan Festival of Asian, Brussels International Independent Film Festival, 61st Cannes Film Festival noong 2008 at Asian Film Award. Bagaman marami na siyang papel na ginampanan at nakasama na rin sa mga malalaking projects, nagustuhan pa rin ni Nanay Gina ang kwento ng Isang Araw Ikatlong Yugto na tumatalakay sa mga realidad ng buhay. Sarap kasi unang-una yung konsepto nito
ito yung dapat ang Pilipino tayo. Dapat ganun tayo. Kaya sa akin, malaking bagay yung pagkakasama ko rito para kasi dinadanas ko rin yan. Minsan, siyempre, pag kailangan ka mag-budget, di ba, sa bahay mo. Pero ganun din ako. Ibis na kakailanganin ko yan, nakakaraos ako. Makaka-eksena rito ni Nanay Gina, ang batikang comedian, actor at host na si Eagle Ricks at si superstar Nora Honor na parehong nagpahayag ng magandang saloobin sa treatment ng mensahe at internalization process ng mismong direktor at manunulat ng pelikula. Pinu-point out ko, hindi natin dapat tignan yung letra ng batas. Dapat tingnan natin yung intensyon ng batas. At ang batas dapat kumuprotekta at nangangalaga sa tao at hindi kumisikil sa buhay ng tao. Kasi at hindi dapat patayin sa'yo ng batas yung awa. Pero nung pinapaliwanag na ni Kuya ang lahat, parang wow, nagbubukas ang langit. Lumiliwanag ang paningin mo. Parang, yun pala yun. Yung ginagawa pala namin bilang artista, mas maganda pagka may purpose ka, pagka alam mo kung ano yung dapat mong gawin at na may moral lesson yung gagawin mo, na maliwanag na ipaliwanag sa amin ni Kuya Daniel. Napakagaang sa loob, napakagaang sa pakiramdam, sapagkat bawat sinasabi niya na pinapakinggan namin ay tumatagos hanggang puso. Kaya yung aming ginawa kanina, hindi pwedeng basta-basta na lang i-arte. Kailangan isa puso rin namin kung ano yung ginagawa namin bilang artista dahil sa kanyang paliwanag. Makikita mo yung seryoso yung tao sa advocacy niya. Masarap. Tsaka nakaka-relate ka eh. Masarap. Nagpapasalamat naman si Eagle dahil sa pambihirang pagkakataong makatambal ang dalawang itinuturing na haligi ng pelikulang Pilipino. May napakahusay ni Miss Gina Pareño. Umiiyak pa lang siya, parang nakakapanginig na ng katawan. Parang ang sarap panoorin ng isang babaeng napakahusay gumanap sa papel ng ginagampanan niya. Tapos exit Miss Gina Pareño, enter Miss Nora Honor. Nanginginig ang katawan, ang mata gumagalaw, may sariling buhay. Nagsasalita mag-isa, gumagalaw, kumukutitap. Kaya huwag palalagpasin ang maituturing na transformational film ng taon na magbibigay ng wastong kamalayan at magandang inspirasyon sa buhay. Ang isang araw, 3 yugto. Maganda po at nakaka-inspired. Tsaka yun po ang Pilipino. Atin po ito, kaya sama po kayo sa amin. Panoorin po natin lahat po. Hindi po kayo magsisisi. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Marami na nagtatanong sa akin kung kailan daw yung ipapalabas. Sabi ko, basta wait lang kayo. Matatapos. Ikaw ang superstar dun, ha? Hindi ako yun, ate ko yun. Ate mo, ha? Abangan nila yun. Abang nakuha mo sa ate mo. Huwag na natin pag-usapan natin yung pelikula. Hindi ko na nakuha yung ganda ng boses ng ate ko. Tanggap ko na yun. Sa pag-ate pwede. Di ba nag-walling ka? Walling lang kayo. Paano ba pag-walling? Walang wall eh. Kunyari may wall. Kunyari may wall. Sige nga, paano? Wala. Ayoko na iya ako eh. Nag-walling ka na dati, di ba? Credibility. Sige. Bagay. Di ba? Para po sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At iyan po ang mga humahataw na balita ngayong araw po ng Miyerkules, November 9, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman po si Angela Lagunsal. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.